kung saan may bagong drama daw po etong si Senator Amy Marcos. Ano po ba ito mga kababayan? Panoorin natin kasi meron siyang sinasabi dito na kung saan humihingi po siya ng tawad kay former President Ferdinand Marcos Sr. dahil daw po mga kababayan hindi niya nabantayan si PBBM. Ito, i-play po natin. Nung buhay pa yung tatay ko, ganitong panahon ng magsisemana Santa, Maladarilap yung script. nawawala na yon. Pupunta yon sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. May mga retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila buong Holy Week. Bakit kami? Nawawala yung ama naman namin. Tinanong ko siya, ba't ganon? Sabi niya, kinakailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo, kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero Diba dapat ang ginagawa mo, Senator Amy Marcos, kung totoo yung sinasabi mo, pumupunta ka kay PBBM at humihingi ka ng tawa dahil sa pagsira mo sa pagkatao niya. Dapat yan ang ginagawa mo, lalo na. At ikaw ang ate, dapat ikaw ang nagpuprotekta kay PBBM. Pero anong ginawa mo? Siniraan mo ang presidente, siniraan mo ang pagkatao ng kapatid mo sa harap ng marami nating kababayang Pilipino. Kaya nga kung bukal sa loob mo yan sinasabi mo, totoo yan, dapat ang una mong ginagawa, lumalapit ka sa presidente at kinakausap mo si PBBM at humihingi ka ng tawad sa mga ginawa mo. kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niyo sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit. Hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Hindi mo na nga binantayan, siniraan mo pa. Hindi mo na nga binantayan, siniraan mo pa. Yun yung masakit dyan mga kababayan. Kaya dapat talaga humingi ka ng tawad sa lahat ng ginawa mo. Hindi mo na nga binantayan si presidente, siniraan mo pa ng matindi. Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman. Pero kasi nga kulang ka sa aruga. Kasi nga Senator Amy, kulang ka sa aruga. Yun yung katotohanan dyan. Kasi kung ikaw maayos kang ate, dapat ang gagawin mo, pagtatanggol mo yung kapatid mo na nakababata sa'yo. Hindi mo hahayaan na mayurakan ng iba yung pagkatao ng kapatid mo. At hindi mo hahayaan api-apihin ng iba yung kapatid mo. Pero ang ginawa mo, saglip na protektahan mo yung kapatid mo, ikaw ang naging dahilan kung bakit niyuyurakan ng iba yung kapatid mo. Kasi nga, ikaw pa ang, saglip na ikaw yung pumipigil sa kanila, ikaw pa yung naging pasimuno para bastusin ng kapatid mo. hindi ko talaga kinaya. Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Talagang pinilit ko. Kaya Obvious humihingi Daryl ako Yap ng pa. tawad. Hindi ko kinaya eh. Grabe. Alam mo, bilib na ako kay Daryl Yap eh. Bilib na ako kay Daryl Yap mga kababayan kasi nakagawa siya ng isang magaling na artista. Di po ba mga kababayan? Obvious na obvious naman yung script ni Daryl Yap dito kay Senator Amy na ito. Pero anyway, mga kababayan, yung mga sinabi naman ni Senator Amy Marcos, kung siya ay matinong panganay o matinong ate, dapat ang ginawa niya, pinortektahan niya na lamang yung kapatid niya, tinulungan niya para ibangon ang Pilipinas, inalalayan niya at hindi niya dapat siniraan. Kasi siya pa yung naging dahilan kung bakit mas nasisira yung kapatid niya. Lalo na nung inakusahan niya na gumagamit ng ipinagbabawal na bato kahit wala naman siyang ebidensya. At saka tingnan nyo naman mga kababayan kahit niyuyura ka ni Senator Amy Marcos,
yung kapatid niya. Kita nyo naman yung ginagawa ng ating mahal na presidente, mga kababayan, para kahit papaano makatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Ito, i-play po natin kasi ito pong Cavitex Link Ampli, isa po ito, mga kababayan, sa talagang malaki ang maitutulong sa mga kababayang Pilipino po natin para males, mga kababayan, yung oras ng pagbiyahe. Yung dating isang oras at kalahati, ngayon 15 minutes na lamang po, mga kababayan, dahil po dito sa binuksan na daang ito. Ano po, so ito, i-play po natin. Tulad nga ng sinabi ng ating Pangulo, no, magbukas pa tayo ng mga iba't ibang mga kalsada. Sabi nga dito, binuksan ni PBBM ang Cavitex C5 Link para sa mas mabilis at tipid na biyahe. Tuloy natin. For two reasons. Una, yung pagtitipid ng ating konsumo sa land. Dati po ang pagbabiyahe dito mula Parañaque hanggang Taguig, umaabot po ng 1.5 hours hanggang 2 oras. Yun ay kung maganda ang traffic. Yan pa ba ang kailangan bantayan, mga kababayan? Kita nyo naman yung ginagawa, diba, para makatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Ngayon po ay 15 minutos na lang. Imagine nyo po yung matitipid yung gasolina, hindi lang po yung oras. At ito po ay very timely sa ating dinaranas ngayon sa taas ng presyo. So yun po ang parating pinapaalala, not only for the convenience, pero mga cost saving na kailangan natin na ilatag through infrastructure. Ito pang isa, mga kababayan. Ito, ano ba yung sabi dito? Modernong infrastruktura sa transportasyon. Ipinakita ng proyekto ang patuloy na modernisasyon ng road network sa bansa. Bagong Pilipinas, mas mabilis na biyahe, mas maunlad na ekonomiya. Kasi nga, yung dating 1 oras at kalahating biyahe, mga kababayan, ngayon kaya na lang kuhanin ng 15 minutes. Ano po, dahil po dito sa binuksang daan na ito. Ano po, sasabi pa dito, suporta sa ekonomikong aktibidad. Mas mabilis na transportasyon ang susi sa mas aktibong kalakalan at saka po ng negosyo. Tuloy pa natin, mga kababayan. Sabi pa dito, pagpapalakas ng mobility ng mamamayan. Pinapadali ang pang-araw-araw na biyahe ng mga manggagawa at saka po ng negosyante. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, mas maayos na koneksyon ng mga lungsod. Pinapabilis ang koneksyon ng Taguig, Parañaque at saka po ng karatig lugar dahil po sa binuksan na daanan pong ito. Sabi pa dito, pagpapagaan ng trapiko sa Metro Manila. Makakatulong ang proyekto sa pagbawas ng congestion sa mga pangunahing kalsada. Final link ng Cavitex C5 connection. Ito ang huling bahagi na bubuo sa kabuuan ng Cavitex C5 Link Expressway. Mga kababayan, alam nyo naman, yan po yung isa sa pinakagamit na gamit na daan, mga kababayan, at malaking bagay po itong ginawa pong ito ng ating pamahalaan na binuksan na. Ito pong Cavitex C5 connection po na ito. Ito pong pinaka-final link ng Cavitex C5 na kung saan mas mapapakinabangan pa po ito ng mas marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Sabi pa dito, direktang benepisyo sa mga motorista. Tinatayang nasa 36,000 na motorista ang makikinabang sa bagong expressway araw-araw, mga kababayan. Sabi pa dito, mas pinabilis na daloy ng trapiko mula sa dating 1 oras hanggang 2 oras na biyahe, magiging 10 to 15 minutes na lamang po ang biyahe mula Taguig papuntang Parañaque. Yan po yung sabi dito. At yan po yung malaking tulong nitong Cavitex C5, mga kababayan. Sabi pa dito, pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Katuwang sa proyekto ang Public State Authority o Toll Corporation at iba pang opisyal ng pamahalaan. So ngayon, bukod pa po dyan sa usapin na yan, mga kababayan, ang isa rin po sa pinakamaganda na ginawa ni PBBM at ng kanyang administrasyon, ito pong farm to market road, mga kababayan, na kung saan mas pinabibilis na po. Ano po ang pagsasaayos nito, ang pagtatapos nito, mga kababayan, para na sa ganun mapakinabangan na po ng mga farmers po natin. Ituloy pa natin, mga kababayan. Puro paga ito hanggang dulo. So kailangan talaga. Kailangan ng mga magsasaka, ang usa ka pinaka-importante yung kalsada. Lubak-lubak talaga ito. Maputik. Hirap na hirap kami magpalabas ng aming mga produkto. Diba? Ng ni Pangulo, lahat ng mga kulang kamukha nito, kailangan paspasan natin, matapos natin agad. Gumagasto kami ng 50 pesos papunta dito sa kalsada. And then another hauling na po papunta doon sa main highway.
Ang aming gastusin na lang, kalahati na lang. Ang laking bagay, no? Malaki talaga. Ang laking Very bagay. important na FMR. Ang laking bagay nitong farm to market road na natapos, 800 meters pa lang. Diba? Kalahati kagad yung nabawas sa cost ng crudo. Dito lahat ng mga kalsada makalista sa mga consume sa atong mga sasakyan. Yan o. Di ba napakalaking tulong sa mga kababayan po natin magsasaka. Yung farm to market road na yan, mga kababayan, ngayon napapakinabangan na. Pero inyo, hindi pa totally tapos pero napapakinabangan na po agad ng mga kababayan po nating farmers. Kaya nga po kung makikita ninyo, itong ginagawang ito lahat ng ating pamahalaan, ito po talaga mga kababayan ay para po sa mga kababayang Pilipino po natin. Especially, ang pinakatinututukan po talaga dyan, yung mga magsasaka at yung mga kababayang Pilipino po natin na araw-araw nagtatrabaho at pumapasok sa kanilang mga trabaho. Ano po, so ngayon, ang isa po dito, sa pinakamagandang ginagawa po ng ating pamahalaan, ito pong libreng toll ngayong Abril, dito po sa Cavite C5 segment 3B, na kung saan mga kababayan pinabuksan ni PBBM para po sa mas mabilis na biyahe. So sabi po dito, from 1.5 to 2 hours, 15 minutes na lamang po mga kababayan, ang travel at sinasabi po na ito daw po ang isa sa magiging dahilan ng malaking pagtitipid sa oras at pagtitipid gastos at yan po ay malaking tulong sa mga commuters mga kababayan at mga driver. So ngayon sabi pa dito, palibreng toll alert, palibreng toll ni PBBM ngayong April, free pa sa Cavite C5, tipid trips. Ngayong summer, ginhawa for the everyone. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Tuloy pa natin. Summer free pass. Cavite C5 toll free buong April. Mas mabilis na biyahe, mas tipid sa gastos. Perfect para po sa mga road trips ng mga kababayang Pilipino po natin. So kahit na mataas yung presyo ng krudo, ng gasolina, mga kababayan, ng petrolyo, kahit papaano nakikita naman po na ng ating pamahalaan yung mga paraan kung paano makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. At isa po sa ginawa po ng Marcos administration yung free sa mga toll gate mga kababayan, katulad po nitong Cavitex C5 na kung saan kapag dumaang po kayo dito, malaking bagay po yung matitipid po ninyo mga kababayan, at yan po yung isa sa ginagawa po ng Marcos administration. Sabi pa dito, biyahe na, libre pa. PBBM gives free toll this April from traffic to smooth travel. Mas masaya ang summer trips ng mga kababayang Pilipino po natin. At saka ang isa pa dyan mga kababayan sa ginawa po ng ating pamahalaan yung pagbubukas mga kababayan itong Central Luzon Link Expressway or itong tinatawag mga kababayan na CLEX o CLEX na kung saan ito po yung contract package 4 at ngayon binuksan na mga kababayan at napapakinabangan na ng ilang sa mga kababayang Pilipino po natin. Ito i-play po natin. Ayan tignan kung gaano kaganda. Ang biyahe po nito mga kababayan, Aliaga and Cabanatuan at saka po Nueva Ecija. Ano? Nang una, mahirap na hirap yung mga kababayan natin ngayon dahil sa pagtaas ng presyo ng crudo. Kaya kinausap kami weeks ago pa ni Pangulo bago pa siya mag-declare ng state of emergency. Sinabi niya sa amin dalawa ni Sec Banoy na kailangan talaga yung travel time. Kailangan pagginhawain natin. Kasi ayan kita nyo, napapakinabangan na. Pagka ang travel time umigsi, hindi lang makakabuti sa mga kababayan natin, pero ang laki ng tipid sa konsumo ng crudo, diesel, gasolina, and ang laking tipid sa gastos. So kaya talagang minamadali namin ang pagbubukas ng mga kalye tulad nito para talagang mapaigsi yung travel time, para bumaba yung konsumo ng crudo, bumaba yung gastos nila. Lahat ng pwede nating magawa para maibsan yung hirap nila ngayon dahil sa taas ng presyo ng diesel at gasolina, gagawin natin. So tuloy-tuloy kami dito. Ang laki, dati from Tarlac to Cabanatuan, 1 oras kalahati yan, easily. No, dahil sa traffic, dahil sa mga tricycle sa kalye, mga kuliglig. Ngayon, 20 minutes na lang. Kasi tuloy-tuloy na. Pag exit mo dyan sa Cabanatuan, nandiyan ka na sa sentro. Diba? Highway straight. So, ang laking bagay nito. Lalo na sa Holy Week, sa pag-uwi ng mga kababayan natin for Holy Week. Ang laki ng matitipid nito. Sabi dito, bilya ng Duterte administration. Nang angkin na naman kayo. Nag-angkin na naman kayo. Kita nyo nga yung mga ginawa ng Duterte admin, gumuguho na. Di po ba mga kababayan? Ito ay not only to decongest the traffic here mismo, mula sa Tarlac all the way sa Cabanatuan, pero parati natin isipin na while we decongest the traffic po, pati yung mga kalsada, yung mga alternate routes po na mas
Eto nga sabi ng isang DD-shet, build yan ng Duterte administration. Bakit pag tinatanong kayo kung ano nagawang infrastructure project na kung saan nagsimula si Duterte hanggang sa tinapos niya, wala kayong maisagot? Di po ba? Tapos yung mga nagagawa ngayon ng pamahalaan, aangkinin nyo? Bakit pag tinatanong namin kayo kung ano ba nagawa ni Duterte na infrastructure project, na siya mismo ang nagsimula at siya mismo ang nagtapos, wala kayong maisagot? Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Gaan po. Ito po pwede din kami, makakatulong din to ng malaki sa ating mga kalakal. Yung mga truck pwede po gamitin Tama. na napaka-importante po niyan. Ah. Yan din po ay, kumbaga sabihin natin makakatulong din kahit papaano sa pagtaas ng presyo ng ating mga krudo, langis kasi nga mapapaiksi ang kanilang biyahe. Ayun lang po naman parating pinapaalala sa ating Pangulo na habang naghanap tayo ng solusyon dito sa problema natin sa langis, dapat tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng gobyerno, mas lalo na ang DOT at DPWH pagdating sa mga infrastruktura. Dapat wag daw kami huminto. At Sabi nga ni Ma'am Lorna, sabi ni Ma'am Lorna, wow, diyan kami dumadaan, Nueva Ecija kami. Ayan mega love shoutout po sa inyo ha. pakita talaga sa taong bayan na ang gobyerno po ay talaga nagtatrabaho. Ayan Presidente. Kita nyo, ayan mismo nga ang presidente, mga kababayan, ang nagre-review. Diba ng mga proyekto ng ating pamahalaan ngayon? Siya mismo ang bumababa sa field at nag-iikot. Magagawa ba ni Sara yan? Diba, biruin Kahit nyo? na 4 na kilometro ang ating pinag-uusapan, ang magiging epekto nito ay napakalaki, hindi lamang sa pagbawas sa oras ng biyahe, hindi lamang sa pagbawas sa konsumo, kundi pati sa pagpapanatili ng presyo ng bigas na alam naman natin pag tinamaan ang langis ay maraming sumusunod, pati pagkain. Kaya yan ang inaabangan natin at inaalala natin. Itong kalsadang ito ay siguro hanggang Sayang nga mga kababayan, alam nyo kung si PBBM sana ay magiging Prime Minister, baka magulat tayo isang araw na yung mga bulkan pinagkukunan na yun ng energy. Diba yung geothermal? Tapos yung mga basura, mga kababayan, baka gawin ng, diba mga kababayan, baka maging, fuel na. Diba, nakatulong na tayo sa community, nagkaroon pa tayo ng pagkukunan ng krudo. Alam nyo, ang daming plano ng ating pamahalaan ngayon, ang daming gustong gawin ng ating mahal na presidente. Kaso nga lang, limitado lang yung term po niya, hanggang 6 na taon lang. Alam nyo kung si PBBM sana ay mananatili na presidente, dito sa ating bansa, baka lahat ng pwedeng pagkunan ng maitutulong sa mga kababayang Pilipino po natin talagang magawa ng Marcos administration. Hindi katulad ng Duterte administration na habang itinutumba yung mga kababayang Pilipino po natin, dire-diretso naman yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nagkataon lang talaga na sa gobyerno ni PBBM nabulgar yung mga ginagawa nilang yon. Desyembre ay toll-free ito. Kaya libre muna. Kaya pwede nang dumaan ng mga iba't ibang truck para pwede na silang marelebo natin pati ang traffic sa MacArthur. Para yan. yun, ulit, Diba? bibilis. Basta't bumili. Tsaka yung Maharlika Highway, mga kababayan, yung pinapaganda ng Marcos administration ngayon, isa rin po yun sa pinaka-the best. At tsaka yung EDSA, di ba yung rehabilitation ng EDSA, ang tagal na nakaupo ni Digong noon pero hindi niya naisip yun. Bilis ang biyahe, nababawasan ang bayad sa konsumo at yung produkto na dinadala ng ating mga truck ay hindi tataas ang presyo. Kaya Tama. yun ang malaking epekto dito. Di ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, tagal po nakatenga niyan, mga kababayan. Pero kung mapapansin nyo, nung panahon ni PBBM, ayan di ba, napapakinabangan na ng mga kababayang Pilipino po natin. At saka hindi nyo ba nakikita, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte yung mga toll gate, kahit pasabihin natin na nasa sa private sector yan, makikipot mga kababayan ng daan. Pero ngayon, kita nyo ba yung mga toll gate, lalo na yung papunta ng Batangas to Manila, diba unti-unting pinapalaki mga kababayan yung mga daanan ng mga toll gate, unti-unting pinapaganda. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kababayan, talagang nakatuon ang ating pamahalaan sa pagpapagaan ng pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. At saka ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan sa usapin na yan, mapapansin nyo rin po na ang Marcos administration nakatuon din sa pagpapadami mga kababayan ng mga pabahay sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, sabi pa po dito sa isa pang balita na nakita po natin, galing po sa balita, galing sa Bagong Pilipinas,
mula sa renta hanggang pagmamay-ari. 4PH hatid ay may maraming pagpipilian. Sa pamumuno ni President Ferdinand R. Marcos Jr., pinapalawak ang pabahay para po sa lahat ng sektor. Working class hanggang informal settlers, exclusive housing approach. Sabi pa dito, tuloy pa natin ayan, hindi lang bahay kundi pagkakataon. Sa expanded 4PH, may option kahit hindi pa handa sa home ownership. Rental housing, agad na matitirhan. Socialized housing at community-based programs mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, iba-iba ang kakayahan, iisa ang pangarap. Ang sistema ay may proseso, kaya minsan mabagal ang dating ng tulong, limitadong kita, walang sapat na ipon, hindi agad naabot dahil po sa proseso. Pero dahil po sa Marcos administration mga kababayan, at dahil po sa ginagawang pagtatrabaho ng ating mahal na presidente, sabi pa po dito, flexible na pabahay hatid ni PBBM. Sa expanded 4PH, may iba't ibang paraan para makamit ang bahay. Rental housing para sa agarang tirahan, incremental housing, unti-unting pag-unlad, at community mortgage program mga kababayan. Yan po yung ginagawa ng Marcos administration. Sabi pa dito, simulan ang bagong buhay sa bagong Pilipinas. Makilahok at alamin ang inyong option dahil sa bagong Pilipinas, ang tulong ay para po sa lahat at walang pinipili. Yan po yung sabi dito mga kababayan sa nakita nating balitang ito. Kasi malaking tulong po ito sa mga kababayang Pilipino po natin, especially dun sa mga OFW na talagang nag-iisip na magkaroon ng bahay o maayos na tirahan. Isa po ito sa pwedeng-pwede at angko po sa inyo mga kababayan, na pwede po ninyong panimulan, lalo na kung kayo po ay nag-iipon para magkabahay, pwede po kayo mga kababayan makilahok po dito. Kasi ito naman po talaga ay para po sa lahat. Hindi po ito para dun sa mga iba mga kababayan na kung saan sinasabi may padrino system, may pinipili. Dito po mga kababayan, wala po talagang pinipili. At yan po ay proyekto ng Marcos administration. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po sa mga ginagawang hakbang ng ating pamahalaan para kahit papaano maibsan po ang pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dito sa mga topic na ito na hinimay po natin.